Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ginugunita ng Bangsamoro Government ang ika-13 anibersaryo ng paglagda ng Framework Agreement on the Bangsamoro na isa sa daan sa pagbuo o pagkakatatag ng BARMM. Tuwing October 15, 2012, nilagdaan sa pagitan ng Government ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Sa official statement ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, ginugunita ng Bangsamoro Government ang ika-13 taong anibersaryo ng paglagda sa Framework Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng Government ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front na nagsilbing daan sa tinatamasang kapayapaan ngayon sa Bangsamoro Region. Dahil dito, nabuo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at naisabatas ang Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na nagbigay daan naman sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Chief Minister Makakua, ang FAB ay hindi lamang isang dokumento, kundi ito ay simbolo ng mahalagang bahagi ng kasaysayan sa pinagdaanan ng Bangsamoro tungo sa right to self-determination. Ito rin ay isang pangako na ang pagkikibaka noon ay hindi ipinaglalaban sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng lakas at katatagan ng nagkakaisang pananaw tungo sa isang patas, inklusibo at self-governing Bangsamoro. Sa paggunita ng anibersaryo ng FAB, sinabi ni Chief Minister na maging daan ito upang alalahanin at bigyang pagpupugay din ng mga martyrs, peacemakers at bawat pamilyang tiniis ang mga taong puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan upang marating ang araw na tinatamasa ngayon. Dagdag ni Makakua, isa itong pagkilala sa kanilang mga kontribusyon, kaya dapat nating ingatan ang kapayapaang ito. Good news po, balik serbisyo na ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government sa Dr. Amado B. Diaz Provincial Foundation Hospital para makapagbigay ng libreng medical assistance sa mga kababayan sa Special Geographic Area. Personal na nagtungo ang Ambag Project Management Office sa Dr. Amado B. Diaz Provincial Foundation Hospital upang iabot ang guarantee letter. Ito ay hudyat ng pagbabalik ng libreng serbisyong medikal para sa mga Bangsamoro sa SGA. Ayon sa Ambag Program, bahagi ito ng mas pinalakas na inisyatiba para matiyak na tuloy-tuloy ang walang bayad na medical assistance sa mga partner hospitals ng programa. Kasabay rin ito ang isinagawang regular monitoring sa mga partner hospital upang masigurong na ipapatupad ng maayos ang programa at naibibigay ang nararapat na serbisyo sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa kasalukuyan, nasa higit 4 na po na ang partner hospitals ng Ambag sa loob at labas ng Bangsamoro Region. Ipinapaalam ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa publiko na walang koleksyon ng anumang halaga katumbas ng Tantilla teaching position sa rehiyon. Ang detalye sa report na ito. Hindi for sale o ipinagbebenta ang teaching position sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Iyan ang punto na inilabas ng Public Advisory ng MBHTE kahapon. Ayon sa post, lahat ng hiring processes ng MBHTE ay nakaangkla sa galing, kwalifikasyon at integridad ng mga aplikante. Ang bawat level ng recruitment at selection process ay sumasailalim sa maingat at masusing validation upang masigurong patas at wasto. Pinapayuhan din ng publiko na maging maingat at alerto laban sa mga individual o grupo na nag-aalok ng posisyon kapalit ng pera dahil wala umanong inuutusang tao o grupo na mangolekta at makialam sa anumang aspeto ng hiring process. Babala din ng MBHTE na ang sino mang mapag-aalamang sangkot sa ganitong ilegal na gawain kasama na ang pagbebenta ng posisyon, pag-aayos at pagsosolicit ng bayad mula sa aplikante ay mahaharap sa administrative, civil at criminal charges. Paalala sa lahat na ang opisyal na resulta at announcement ay inilalabas sa pamamagitan ng MBHTE verified platforms lamang. Iwasan ang pag-transact sa mga di-otorisadong individual o grupo. Direkta ding ipagbigay alam sa MBHTE ang mga ganitong kaduda-dudang aktibidad sa pamamagitan ng official grievance channels.
Para sa mga katanungan, maaaring sumangguni o i-report ito sa email na min-edu@bangsamoro.gov.ph at website na mbhte.bangsamoro.gov.ph. Nananatiling tapat ang MBHTE sa pangangalaga sa integridad ng hiring process at ang access sa mga oportunidad sa edukasyon sa Bangsamoro ay nakabatay sa katarungan, transparency at pananagutan. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng agrikultura ang inisinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Nang pangunahan nito ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng isang warehouse at solar dryer project sa Barangay Malingaw, Kadayangan. Binubuo ang mga pasilidad ng isang 12 by 20 meter na warehouse at isang 12 by 30 meter na solar dryer. Ang mga infrastruktura na ito ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa mga magsasaka sa Kadayangan sa pagbawas ng post-harvest losses, proteksyon mula sa masamang panahon at pagpapanatili ng consistent na kalidad ng produkto. Ang groundbreaking na ito ay hindi lamang tanda ng simula ng konstruksyon, kundi pati na rin ang pagsisimula ng mas malaking oportunidad para sa mga magsasaka sa Kadayangan. Namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng food supply sa 357 Child Development Centers at 113 Supervised Neighborhood Place sa 24 na bayan ng Maguindanao del Sur noong October 9, 13, 14, 2025. Kabuo ang 8,662 batang edad 3 hanggang 5 taong gulang ang makikinabang mula sa distribusyon, kabilang ang 560 mula sa Ampatuan, 260 sa Buluan, 260 sa Dato Abdullah Sangki, 230 sa Dato Angalmid Timbang, 240 sa Dato Hofer, 270 sa Dato Montawal, 560 sa Dato Paglas, 420 sa Dato Piang, 220 sa Dato Salibo, 320 sa Dato Saudi Ampatuan, 230 sa Dato Unsay, 390 sa General SK Pendatun, 222 sa Gindulongan, 400 sa Mama Sapano, 330 sa Mangudadatu, 630 sa Pagalungan, 300 sa Paglat, 200 sa Pandag, 340 sa Raja Boyan, 440 sa Sharif Agwak, 330 sa Sharif Saidona Mustafa, 1,050 sa South Upi, 230 sa Sultan sa Barongis, at 230 sa Talayan. Kabilang sa mga ipinamahaging food items ang special milled rice, noodles, Nutri biscuits, canned goods, munggo, mantika, cereal at spaghetti sauce para sa hot meals sa ilalim ng 15th cycle ng Supplementary Feeding Program. Sinuri muna ng MSSD social workers ang kalidad at dami ng goods bago ito ipamahagi. Ang interbensyong ito ay bahagi ng Supplementary Feeding Program, isang nationally funded program ng MSSD sa BARMM na layuning tiyakin ang sapat na nutrisyon ng mga batang Bangsamoro, maiwasan ang malnutrisyon at suportahan ang kanilang kalusugan at pagkatuto sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusustansyang pagkain sa loob ng 120 na araw. Matagumpay at makasaysayan ang unang araw ng All-in-One Surgical Mission ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of Health sa Special Geographic Area. Layunin ng All-in-One Surgical Mission na tugunan ng iba't ibang kondisyong medikal kabilang ang hernia, thyroid enlargement, myoma, uterine bleeding for curettage, TABHSO procedure, cyst, cleft lip, cataract, pterygium, at squint o pagkaduling. Ayon kay Health Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr., naging matagumpay ang unang araw ng misyon at patuloy nilang isasagawa ang mga surgical missions at iba pang aktibidad pangkalusugan sa rehiyon bilang bahagi ng mandato ng MOH na maghatid ng pinahusay at napapanahong serbisyong pangkalusugan. Ang misyon ay sinasagawa sa ilalim ng Kasama MOH sa Kalusugan Program at Oplan SAM o Serbisyong Alay sa Mamamayan, kasama ang MOH SGA Field Office, Deseret Surgimed Hospital Incorporated at Deseret Ambulatory Referral Center Foundation. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms.
Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.